Praise the Lord at tayo mahal ay darako na sa pinakamahalagang bahagi natin banal na gawain. Ito po ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat tumayo bilang paggalang sa salita natin pinakamamahal na pindada natin beloved co-preacher, beloved Brother Mar Villamir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa pagkakataong ito mga minamahal, praise God. Bago po tayo mga kapatid, dumako po sa pag-aaral po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muna mga minamahal ay muli magkaisang manalangin sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Opo, dakilat mo pagpala naming Ama, Diyos amang banal, sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin pagluhod ng aming dearly beloved pastor, kami po o Diyos ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo mga Panginoon sa mga naunang bahagi ng iyong banal na gawain na iyong pinagpala at nilangisan. Salamat po dakilang Diyos, sigit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kaligitnaan. Salamat po dakilang Diyos sa kagalakan, sa kalakasan na patuloy na pinagkakalugbo po sa amin. Mahal na Panginoon, sa pagkakataong ito muli, hallelujah, bago po ang lahat, kayo po yung muli humihingi po sa iyo o Diyos ng kapatawaran, nagpapakumbaba po kami. Saan man po kami nasumpungan na kami nagkulang, nagkamali, nagkasala, mga mahal na Panginoon, nasumpungan mo sa mga kainaan. Patawarin niyo po kami, dakilang Diyos, at muli sa pagkakataong ito, mahal na Panginoon, muli, hallelujah, ang iyong gabay, patnubay, mahal na Panginoon, ang karunungan at kalaman ay ikaw lamang po ang pinagbubukalan. Sa ganang amin po, dakilang Diyos, wala po kami magagawa, samahan mo lamang po ang iyong abang lingkod, baging daluin ng pagpapalang espiritual, bagang karapat dapat, mahal na Panginoon, siya lamang po kumaasa, dakilang Diyos, langasan niyo po, o Diyos, ang bawat salita na lalabas sa aking bibig na pibaging pagpapala sa bawat sa puso sa amin, sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin ng mga pastor, ito po kami sa panalangin, at sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng sikabaladang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Cast out and be frozen. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. At bago po ang lahat mga minamahal, the highest praise, glory, and honor belongs to our Lord, there's Jesus, mga kapatid. At we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. And we'll always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved pastor, Evangelist Wildy Almeida, and beloved assistant pastor, Lina Comon Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, and greetings po mga minamahal sa atin po mga beloved co-preachers na narito, mga minamahal, mga beloved workers, mga beloved choir members, instrumentalists, beloved brethren, isang pinagpalang hapon at araw po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Purihin po mga minamahal ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sapagkat tayo muling pinagkatipo ng Diyos na may kalayaan upang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon mga kapatid. So mga minamahal, sa hapong itong mga minamahal ang atin pong magiging pinakatapik po mga minamahal. Praise God ay bigyan po natin ng pamagat mga kapatid na pinagpagalan. Wala palang kabuluhan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, from social media mga kapatid, especially po sa TV, sa radyo, even po sa mga dyaryo mga minamahal, YouTube, Facebook, mga minamahal, praise God, kitang-kita po natin mga minamahal ang epekto ng nagdaang kalamidad, ng nagdaang bagyong Christina at bagyong Pepito. Amen. Praise God. Na kung saan po mga minamahal, nakita po natin mga minamahal ko, glory to God, kung paanong pansamantalang pinatigil ng dalawang bagyong ito ang ekonomiya sapagkat nawalan po tayo ng pasok sa ating mga trabaho, hindi po tayo makapaghanap buhay dahil po mga minamahal sa mga pinsala na dala ng bagyo. Everybody say amen. At nakita rin po natin mga kapatid, praise God, kung paano sinira ng bagyo yung mga pag-aari ng mga tao mga kapatid. Kasama na po dito yung atin pong mga tahanan, yung atin pong mga sasakyan, mga minamahal, yung atin pong mga pananim, maging po yung ating mga hayupan, mga kapatid, yung ating mga inalagang mga hayop, mga minamahal, at ganoon din po mga minamahal, praise God, maging po yung mga negosyo, mga minamahal, ay napinsala ng bagyo, sapagkat dahil po sa tubig at sa hanging dala nito, mga kapatid. Dito po mga minamahal, ipinapakita po sa atin
ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang lahat ng mga pinagpagalan ng mga tao dito sa sanlibutan, imagine mga minamahal, ang tao simula ng ipanganak hanggang sa magkaisip, siya po ay nag-aaral. Dumating ang maraming panahon, mga minamahal, nagkaroon po siya ng trabaho. Nang siya po, mga minamahal, nagkaroon ng negosyo, nagkaroon ng trabaho, mga kapatid, walang ibang iniisip ang tao kundi makapag-ipon, makapagpundar. Hindi naging madali, sabihin na nating nagtagumpay, mga minamahal, hindi naging madali para makamtan ang tagumpay, para makapagpundar ng mga pag-aari dito sa mundo, mga minamahal. Dugo at pawis yung ating puhunan. Minsan nga po, mga minamahal, nag-aral ka na, gumastos ka na ng malaki, yung buhay mo halos ituon mo sa pagninegosyo, sa pagtatrabaho, pero nabibigo ka pa rin, mga kapatid. Hindi mo pa rin makamtan yung pinag-aasam-asam nating kaluwagan sa buhay. Tunay po, mga minamahal, yung maraming taon na pinagpagalan, nakita po natin in instant, mga kapatid, sa loob lamang ng ilang oras, mga kapatid, kung nakita po natin sa social media, mga minamahal, kung paano yung mga sasakyan lumulutang-lutang, mga kapatid, sa ibabaw ng tubig. Kung paano yung mga pag-aari ng mga tao, mga minamahal, sinira ng dalawang bagyong ito, mga kapatid. Amen. Kung paano tayo naghirap, mga minamahal. Ito po ay patunay na yung ating pinagpagalan ng mahabang panahon. Sa ilang iglap, mga kapatid, ito po ay nawala sa atin. So, mga minamahal, yung ating pinagpagalan, simula sa pag-aaral hanggang sa pagtatrabaho, mga minamahal, sa ilang oras lang, mga kapatid, nawalan ng kabuluhan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isa po ako dun, mga kapatid, naging biktima po ako nun. Sapagkat last typhoon, yung unang typhoon Christina, mga minamahal, praise God, yung dalawang motorsiklo ko, mga minamahal, hinahanap ko, hindi ko makita, nasa ilalim pala ng tubig. Amen. Yung isa kong sasakyan na brand new, mga minamahal, 4 months pa lang, mga kapatid, nalantupan man po kan tubig. Daay na napakinabangan. Mga minamahal, maraming halaga, panahon, ang ating ginugol. Pero, mga kapatid, sa isang iglap, nawalan po ito ng kabuluhan. Ito po yung topic natin sa ngayon, mga minamahal. Sapagkat ang tao sa ngayon, mga minamahal, praise God, kapag inanyayahan mo, mga minamahal, para maglingkod sa Diyos, sila po, mga minamahal, ay walang panahon. Sila po ay abala, mga kapatid, sa mga bagay na mayroong pansamantalang kapakinabangan. Totoo po yan, mga kapatid? Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, mga minamahal. Anyayahan mo, dumalo sa gawain ng Diyos. Nagpatotoo ka na. Ginawa mo na ang lahat. Dinagdagan mo pa ng panalangin at pag-aayuno para dumalo sa gawain ng Diyos. Pero, mga minamahal, hindi pa rin dumalo, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Pero, mga kapatid, isang tek na bagay, anyayahan mo na mayroong kaunting kapakinabangan. O sige, punta kayo dito. Mayroon tayong kaunting relief goods. Isang tiyak na bagay, mga minamahal, mag-uunahan, magsisiksikan dahil sa kaunting kapakinabangan. Pero doon sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, wala silang panahon, mga minamahal. Hindi nila, ayaw nilang gawin sapagkat iniisip nila panibagong relihiyon na naman, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahirap tanggapin sa kanila, mga kapatid, na ang lahat ng kanilang pinagkakaabalahan, ang lahat ng kanilang negosyo, ang lahat ng kanilang binibigyan ng halaga ng kanilang buhay, ito po, mga minamahal, ay mawawalan ng kabuluhan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, mga minamahal, masasabi natin, hindi pwedeng ikumpara
sa mga tunay na lingkod at anak ng Diyos, yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Bagamat pagdating po mga minamahal, sa kabuhayan, dito sa sanlibutan, sobra, iniwanan tayo mga kapatid. Angat na angat sila. Bakit? Kumpleto ang kanilang pamumuhay. Hindi sila kukulangin. Halos mga kapatid. Bukod sa kanilang mga pag-aari, marami pa po sila mga pag-aari naka-intact, nakatago sa bangko mga minamahal. Pero tayo mga minamahal, yung ating buhay, salamat sa Diyos. Sapagkat tayo po mga minamahal, kumain lang po tayo ng 3 times a day, basta't mainit kang naglilingkod sa Diyos, masaya ka na. Kontento ka na. Di ba mga kapatid? Sapagkat ano ang nakikita mo? Ano ang nakikita po natin mga minamahal? Bakit kontento po tayo sa simpleng buhay? Madali lang po hanapin ang ating kasayahan mga minamahal. Amen. Praise God. Pero bakit kontento na po tayo mga minamahal sa napakasimpleng buhay na mayroon po tayo mga kapatid? Sapagkat yung ating tinitingnan mga kapatid, yung pag-asa na nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na yung ating tinitingnan mga minamahal, yung ating pagpapagal, yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po iyan mawawalan ng kabuluhan. Kundi iyan po mga minamahal ay kapaki-pakinabang sa harapan ng ating napakabait na Diyos mga minamahal. Amen. Kaya kung atin pong babasahin mga minamahal, buksan po natin mga minamahal ang aklat po ng Ecclesiastes. Kabanatang 12, ang talata po ay 13. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating praise God, mga kapatid, sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi dito mga minamahal, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kung atin pong uunawain mga minamahal, nilikha pala ng Diyos ang tao na mayroong 2 katungkulan. Ang una po dito mga minamahal, ang sabi po dito, ikaw ay matakot sa Diyos. Bakit kailangan natin ng takot sa Diyos, mga minamahal? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang takot sa Diyos, iyan po ay siyang panimula ng karunungan. Kapag ang isang Kristiyano o tao, mga minamahal, may takot ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, mga minamahal, hindi mo gagawin ang mga bagay-bagay na hindi makakalugod sa Diyos. Di ba mga kapatid? Napakahalaga mga minamahal ng isang tao ay matakot sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya ay mahihiwalay sa kasamaan. Mahihiwalay sa kasamaan, mga minamahal. Kapag humiwalay ka sa kasamaan, mga kapatid, ibig sabihin, ang susundan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Matakot sa Diyos. Kinakailangan ang bawat Kristiyano mayroong takot sa Diyos, mga kapatid, upang siya ay makapaghiwalay sa mga gawa ng laman, sa mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, ang sabi dito, kailangang sundin mo ang kanyang mga utos. Sundin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. May takot ka na sa Diyos, sinusunod mo pa ang kanyang mga utos, mga minamahal. Ang sabi ng Proverbs, mga kapatid, praise God, ingatan ng buong puso ang kanyang mga utos sapagkat ang mga taon, mga minamahal, ay madadagdag sa iyo. Kung tayo po ay lumalakad sa mga kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid, praise God, dadagdagan ang araw at buhay natin dito sa mundo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So mga minamahal, iba ang pananaw ng taong hindi naglilingkod sa Diyos at ng taong naglilingkod sa Diyos. Bakit po mga minamahal? Ang taong naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ano ang pinakauna sa atin? Kaligtasan.
paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagsunod sa kalooban ng ating napakabait na Diyos, pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero mga kapatid, doon sa mga taong ayaw kumilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ano po ang kanilang priority, mga minamahal? Bakit napakalaki ng pagkakaiba ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Bakit po, mga minamahal? Sapagkat pag ang isang tao, mga minamahal, hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang una niyang hahanapin ay kayamanan. Di ba, mga kapatid? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ano ang sabi ng unang Samuel? Unang Samuel 2:7 kung atin pong babasahin. Mga kapatid, basahin po natin. Dito po sa unang Samuel 2:7. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw, mga minamahal, ang ating binasa. Ang Panginoon ang nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Everybody say, praise the Lord. So, mga kapatid, kapag hinanap mo pala ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang kaluwalhatian ng Diyos, yun ang ating pinaka-priority sa ating buhay, mga minamahal. Siya po ang nagpapayaman at siya rin po, mga minamahal, ang nagpapataas. Di ba, mga minamahal? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Kaya tunay po, mga minamahal, sa mga taong hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanilang kasayahan ay nababase sa mga bagay na pansamantala ng sanlibutan. Ito na po yung kayamanan, mga minamahal. Ang kanilang kasayahan, mga minamahal, ay kanilang hinahanap sa pamamagitan ng kayamanan. Doon nila kinukuha yung kanilang kasayahan sa pamamagitan ng mga material na bagay. At hindi sila, mga kapatid, napapayapa kapag wala po silang pinansyal na pagpapala. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pero sa mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, ang ating kasayahan, saan nanggagaling? Sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Amen. Diyan po nagmumula yung ating kasayahan. Yung kapayapaan, mga minamahal, saan nanggagaling? Bunga po yan ng Espiritu Santo. Galatia 5:22. Andiyan po yan, mga minamahal. So kapag nasa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tatandaan po natin, mahirap ka man dito sa lupa, mga minamahal, pero sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, isa ka sa pinakamayaman. At ang ating kasayahan, mga minamahal, hindi po yan nababase dito sa mga bagay-bagay ng sanlibutan, kundi iyan po ay ating hinahanap sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos araw at gabi. Doon po tayo nagkakaroon ng kasayahan, mga minamahal. At ang kapayapaan, pag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, basahin po natin. Galatia 5:22. Sundan po natin ang awit 4:8. Dito po sa Galatia 5:22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay na walang kautusan. Praise the Lord. 5:22 po, mga kapatid. 22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Amen. Praise God. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, given na pala, mga minamahal, hindi mo na hanapin ang kapayapaan pag ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos. Bakit po, mga minamahal? Bunga na po yan ng banal na Espiritu na sasayo, na ipagkakaloob sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon, na siyang gagabay at papatnubay sa paglakad mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Basahin po natin ang isa pang talata, mga awit 4, talatang 8.
Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 4, versikulo 8. Payapa akong hihiga at gayon din matutulog, sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Payapa kang hihiga. Pagkasama mo ang Diyos, payapa kang matutulog, payapa kang gigising, sapagkat pinatatahan ka ng Diyos sa katiwasayan. Tanging anak ng Diyos ang mayroon niyan, mga kapatid. At sinasabi po natin sa inyo, mga minamahal, kahit ilang milyon pa ang pera mo sa bangko, yung tunay na kapayapaan, kasayahan, katiwasayan, mga minamahal, hindi mo po yan makakamtan. Sa katunayan, mga minamahal, ang kayamanan sa sanlibutan, mga kapatid, nagdadala po yan ng kaguluhan. Amen? Di ba, mga minamahal? Subukin po natin pag yumaman tayo, mga kapatid, pag niloob ng Diyos. Pag hindi ka mananampalataya, mga minamahal, marami kang pera, mga kapatid. Praise God. Hindi ka mapapayapa. Bakit po, mga minamahal? Takot ka sa magnanakaw. Natatakot ka na baka yung mga pag-aari mo nakawin. Wala kang kapayapaan. Di ba, mga minamahal? Pero pag ikaw ay anak ng Diyos, na yung pag-aari mo tama lang, sapat lang, iwanan mo man yan, pupunta ka sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Andyan yung kapayapaan mo. Amen. Na pagbalik mo, yung munting kayamanang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, dadatnan mo ayon sa pagkalagay mo. Di ba, mga minamahal? Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, hindi po tayo nagkakamali. Josue 1:8 pakenda. Hindi po tayo magkakamali, mga kapatid. Sapagkat binigyan po tayo ng patnubay at gabay ng Diyos, binigyan pa tayo, mga minamahal, ng ating pagbabasihan. Upang sa ating paglakad, mga minamahal, hindi tayo magkakamali. Bawat hakbang, kahit unti-unti, pero sigurado. Di ba, mga kapatid? Everybody say amen? Basahin po natin, mga minamahal. Josue 1:8. Ano po ang sabi ng mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dito po sa ang aklat ni Josue 1, versikulo 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nais po ba natin ng maginhawang lakad? Nais po ba natin, mga minamahal, ng mabuting kawakasan? Bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Sundin natin ang salita ng Diyos, mga minamahal, araw at gabi. Saan ka man magtungo, wherever you are, whatever you are, mga minamahal, whenever you are, mga kapatid, nasaan ka man, anuman ang ating ginagawa, mga minamahal, kinakailangan ang ating ginagawa ayon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang ating gabay, mga minamahal. Ito po ang ating patnubay. Hindi tayo magkakamali, mga minamahal, kapag sinusunod po natin ang Biblia, ang tunay na nilangisan ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Kaya tandaan natin, mga minamahal, ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, praise God, ang kanyang pananampalataya, anuman ang pangyayari sa kanyang buhay, intact po yan, mga minamahal. Hindi po yan basta-basta parang basong nababasag, mga minamahal, kundi yan po ay matibay. Dahil ang kanyang pag-asa, mga minamahal, wala sa sanlibutan, kundi nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba, mga minamahal? Anumang pagsubok ang haharapin mo, mga minamahal, kung ikaw ay isang Kristiyano na may takot, sumusunod sa mga kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ka matatakot. Everybody say amen. Sapagkat alam mo na hindi ka papabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun lamang po yun, mga minamahal. Ganun lamang po yun kasimple. May bagyo man o walang bagyo, kahit may lindol man o walang lindol, may sakuna man o walang sakuna, mga kapatid. Ang kamatayan ay nasa ating kalagitnaan. Hawak ng Diyos yan, mga minamahal.
Ang Diyos ang nagtatakda ng kamatayan at ng kapanganakan. Ang Diyos ang nagtatakda ng pasimula at ng katapusan. Everybody say, praise the Lord. Di ba mga kapatid? Maraming inbensyon ang atin pong nakita ng mga minamahal. Huwag na nating ilayo. Sa gamot na lamang mga kapatid. Di ba mga minamahal? Sa ngayon, gaya nung nagpatotoo kanina mga minamahal, napakaraming pinagdaanan mga kapatid. Maraming gamot mga minamahal, praise God, para sa temporaling, praise God, kapakinabangan at kagalingan ng karamdaman. Pero mga minamahal, kahit ano pa ang kagalingan na ating ma-acquire sa pamamagitan ng gamot, mga minamahal, darating at darating pa rin ang kamatayan sa atin. Kaya nga po mga minamahal, gaya nung nagpatotoo kanina mga minamahal, praise God, aanhin po natin ang napakaraming yaman ng sanlibutan kung hindi po tayo maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, ang kayamanan o yung ating mga pangangailangan ng ating pamilya, kung atin pong uobserbahan mga kapatid, iyan po ang number 1 na ginagamit ng kalaban para yung mga Kristiyano hindi makadalo sa gawain ng Diyos. Dahil sa ating obligasyon, sa ating mga mahal sa buhay, wala ka ng pangsaing, wala kang pambayad ng kuryente, magpuputulan na bukas. Mamaya, gagabi na, wala ka pang pansaing. So, kailangan nagdesisyon ka, magtatrabaho muna ako sa halip na dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, iyan po ay mali sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Diyos, unahin mo siya. Unahin mo ang kalooban ng Diyos. At ang lahat ng pangangailangan mo, pawang idaragdag po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw kang pansapna, mga tugang. Di mag-ayun tayo. Sabi naman ng Diyos, hindi kita pababayaan Ang isang Kristiyano, mga minamahal, hindi basta-basta natitinag yan. Kundi nananatili na matatag dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tunay po mga minamahal, tayo po ay magbabasa sa Ebanghelyo po ng Lucas, mga minamahal. Praise the Lord, Kabanatang 12. Ito po mga minamahal ay kasaysayan ng taong mayaman, mga kapatid. Amen. Muli po natin itong babasahin. Alam ko po, lagi po itong nababasa po sa inyong harapan. Pero muli po nating babasahin mga minamahal. Praise God. Lucas 19, talata po ay 21. Lucas 12, 19 hanggang 21 po. Basahin po natin. Simulan po natin mga kapatid sa 16, 15 hanggang 21. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, versikulo 15 hanggang 21. hanggang 21. At sinabi niya sa kanila, mga masid kayo at kayo'y mga ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya sa 16, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang tupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Sa 17, at iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya ito, ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapad sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na halingihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po mga kapatid. May isang taong mayaman mga minamahal. Ang kanyang mga taniman, ang kanyang negosyo ay lubhang namumunga ng sagana. So mga kapatid, inisip niya,
saan niya ilalagay ang kanyang mga inaning bunga. At ang naging solusyon, igigiba niya ang kanyang mga dati ng mga bangan, magpapagawa po siya mga minamal ng malalaki para sa kanyang mga inaning bunga. At sinabi niya sa kanyang kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, at matuwa ka. Datapwat, sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Nakita po natin dito mga minamahal, praise God, kung ano ang naging kapakinabangan ng taong ito, mga minamahal, sa kanyang inipon, mga kapatid. Marami siyang inipon. Iniisip niya, mga minamahal, dumating man ang maraming araw at taon, dumaan man po yan, mga minamahal, hindi na po siya kukulangin. Kaya't ang sabi niya sa kanyang kaluluwa, mag-relax, magpuropasyar, magpahingalo na sana, magpasiram-siram sa buhay. Tadain na siya kukulangon kan sa iyang mga natipon sa maraming mga taon. Pero ang sabi ng Diyos, mga minamahal, datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Ika ngayon na nagyayabang, kukualon ko ng unyan ang sa imong hiram na buhay. Ang mga tinitipon mong iyan, isa kaya ang makikinabang ka iyan. Hindi naman po natin yan madadara, mga minamahal. Hindi po natin madadala ang ating mga tinipon, ang ating mga pinagpagalan. Ang sabi ko nga kanina, pinagpagalan, wala palang kabuluhan. So mga minamahal, gayon nga ang nagpapakayaman sa kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Doon po tayo lumalamang ng milya-milyang agwat. Amen. Nabagamat, sabi ko nga kanina, hindi po tayo mayaman, mga minamahal. Yung ating mga pag-aari, limitado lamang, mga kapatid. Kakarampot, kakaunti. Tamang-tama lang po, mga minamahal, sa ating araw-araw na pamumuhay. Pero mga minamahal, praise God, mayaman tayo sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Buhay na walang hanggan ang naghihintay po sa atin, mga minamahal. Amen. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Katunay po, mga minamahal, simula pagkabata hanggang sa pagtanda ng tao, mga minamahal, kanya nang binubuo ang kanyang buhay. Lahat ng kanyang mapapakinabangan, kanyang pinag-iipunan, mga minamahal. Pero napakasakit, mga minamahal na bagay, sapagkat ito pala, sa kaduluduluhan, mga kapatid, ay walang kabuluhan. Di ba, mga minamahal? Halimbawa, galing ka dito sa dulo. From here, naglakad ka ng lakad para maabot mo yung pangangailangan mo. Nag-ipon ka ng mag-ipon. Pagdating mo dito, mga minamahal, sa kabilang dulo, the end na, kamatayan mo na pala. Lahat ng inipon mo, galing dito, mga minamahal, sa kabila, wala palang kapakinabangan sa iyo. Napakasakit noon, mga minamahal. Samantalang kung mula pa lang dito, naglilingkod ka na sa Diyos ng buong katapatan, habang lumalakad ka, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, nagpupuri ka, nagbibigay ka ng matapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sinusunod mo ang kabanalan, dumadalog ng 3 times a week, pagdating mo sa dulo, mga minamahal, pagpikit mo dito, pagdilat mo, nasa piling ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mahirap na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa doon sa mayaman na nagana, kumakain ng mga masasarap na pagkain. Pero pagharap sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang lahat ng kanyang mga inipon, mga minamahal, walang kabuluhan. Ecclesiastes 1:14. Basahin po natin. Sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 1, versikulo 14. Aking nakita ang lahat na nagawa sa ilalim ng araw, at narito lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Amen. Sunod na talata po. Unang Korinto 15:58. Dito po sa unang Korinto, 15, versikulo 58. 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag,
Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan po natin mga minamahal ang pagkakaiba ng dalawang bersikulong ito mga kapatid. Ang sabi ng unang talata nating binasa, Ecclesiastes 1:14, ang aking nakita ang lahat ng mga gawa na ginawa sa ilalim ng araw, narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala. Everybody say amen. Ito po yung ginawa ng tao na hindi naglingkod sa Diyos. Pero tingnan po natin ang ikalawang talata na ating binasa mga minamahal. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ito naman po yung ginawa, mga minamahal, ng mga tao, mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ang sabi dito mga minamahal, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So mga minamahal, kung atin pong titingnan, mas naging kapaki-pakinabang yung ginawa ng Kristiyano sa mga hindi, kumpara sa mga hindi naglingkod sa Diyos. Bakit po mga minamahal? Sapagkat lahat ng ginawa ng tao sa ilalim ng araw, mga minamahal, ito po ay nawala ng kabuluhan lahat. Pero yung tao ng Diyos, mga minamahal, praise God, lahat ng kanyang mga gawa, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang gawa sa Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, ang lahat ng bagay na atin pong ginagawa sa sanlibutan, nakalista sa aklat ng buhay. Lalong-lalo na kung ito po ay sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po tayo mayaman. Amen? Yun po yung ating pinangangalagaan mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, lagi kong ibinibigay na halimbawa mga kapatid, parang cellphone lang yan mga minamahal. Amen. Kapag ikaw ay isang Kristiyano na hindi ka connected sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat marami kang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, pag dumalangin ka, ang dalangin mo hindi makakarating sa trulo ng biyaya ng Diyos sapagkat ang dalangin mo karamal-dumal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba mga minamahal? At pag ikaw naman mga minamahal ay isang totoo na naglilingkod sa Diyos, lagi mong sinusunod ang kalooban ng Diyos, bagamat pilipit ka na, pero talagang nagsusumikap ka. Ibig sabihin mga minamahal, yung cellphone na mayroong internet, connected ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag pindot mo mga kapatid, lalabas agad yung mga pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba mga minamahal? Ang cellphone, pag walang internet, ang silbi niyan, text and call lang. O di ba mga kapatid? Pero, pag mayroong internet, global na po yan, mga minamahal. Lahat pwedeng mangyari, lahat pwede mong gawin. So, mga kapatid, ganyan ang isang taong naglilingkod sa Diyos. Para kang cellphone, na kapag mayroong kang signal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, nasaan ka man, sa panig ng mundo, mga kapatid, nangangailangan ka ng tulong, nangangailangan ka ng pagpapala, nangangailangan ka ng kagalingan, nangangailangan ka ng kalutasan ng problema, kailangan mo ng kalakasan, kasayahan, connected ka sa Diyos. Pagtawag mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, hindi mo pa sinasambit, andyan na ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mabilis! Kasi may internet, mga kapatid. Pero mga minamahal, doon sa mga Kristiyano na sige na ang isigulaki lang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, tama na po sa ganyang paglilingkod. Bakit po mga minamahal? Praise God. Sapagkat ang sabi ng Revelation, kapag ang isang Kristiyano naglilingkod sa Diyos, pagkagaling sa sambahan, balik sa dati niyang mga gawa. Mga minamahal, dinadaya natin ang ating mga sarili. Yung ating paglilingkod, maligamgam, malahininga. Ang malahiningang paglilingkod, hindi nakalulugod sa Diyos. Yan po ang buong katotohanan. Masakit mga kapatid, pero yan po ang katotohanan. Nais ng Diyos, mga minamahal, na ang bawat isa po sa atin ay magsumikap. Humarap po tayo sa Diyos na subok.
Lahat ng uri ng pagsubok ating napagtatagumpayan. Lahat ng uri ng kahinaan ating napaglalabanan. Dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Napakasimple lang ng paglilingkod sa Diyos. Huwag nating gawing komplikado, mga kapatid. Sapagkat kung atin pong titingnan, mga minamahal, ang Diyos ay nangako po sa atin. Sa Isaiah 41:10, mga minamahal, kung atin pong babasahin, mga kapatid, madali lang po, basahin po natin, mga minamahal. Isaiah 41:10. Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kang mga lupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng aking kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. So napakalinaw ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kang matakot. Huwag tayong manghihina, huwag tayong manglulupaypay. Sapagkat ang kanyang pangako, tayo'y tutulungan, palalakasin, aalalayan ng kanang kamay ng kanyang katwiran. Ibig sabihin, mga minamahal, pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo iiwanan at pababayaan ng Diyos. In one condition, mga kapatid, ang Diyos ay umaalalay, ang Diyos, mga minamahal, ay nagpapalakas. Ang Diyos ay tumutulong, mga minamahal, sa isang taong lumalapit ng buong puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag pinabayaan mo ang Diyos, itatakwil ka niya. Di ba, mga kapatid? Ganun ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero pag inuna mo ang Diyos, lagi kang protektado ng ating napakabait na Diyos. Yung pangangailangan mo, kalakasan, mga minamahal, kalutasan ng mga problema, mga kapatid. Although minsan, naghihintay tayo ng kasagutan. Natural po yun, mga minamahal. Sapagkat tatlo ang kasagutan ng Diyos sa panalangin. Yes, no, wait, mga kapatid. Kapag mga emergencies, marami ng cases, mga kapatid. Kapag ikaw ay beyond life and death, mga minamahal, matuwid ka sa Diyos, manalangin ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, dyan ka makakakita ng mga instant na yes na kasagutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero pag kayamanan ang ating pinag-uusapan na hinihingi mo sa Diyos, mga minamahal, pwedeng yes, sapagkat walang imposible sa Diyos, at pwedeng no, at pwedeng maghintay. Mga kapatid, purihin ang ating pinakamamahal. Yan ang kalooban ng Diyos. Pero mga minamahal, ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, anuman ang maging pagpapasya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga panalangin, tayo po ay matyagang nagpupuri at nagpapasalamat at naghihintay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata po tayo, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Kung atin pong basahin, mga minamahal, ang ikalawang Pedro, 1:10. Dito po sa aklat ng unang Ikalawang Pedro. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 10. Kaya nga, mga kapatid, lalong pagsikapin ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po, mga minamahal, ang sinasabi ng mga apostol ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. So, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, maging panatag tayo. Bagamat maraming pagsubok sa ating paglilingkod, maraming pagkukulang sa ating mga pinansyal, mga minamahal, marami po tayong mga pangangailangan, mga kapatid. Ang ating pinag-uusapan dito, mga minamahal, yung ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag mayroon kang pagtitiwala sa Diyos, ibig sabihin niyan, mga minamahal, magkakaroon ka rin ng kapanatagan sa puso at isipan mo. Bakit po, mga minamahal? Umaasa ka sa Diyos. Di ba, mga kapatid? Na anuman ang mangyayari sa iyo, magiging kapakinabang sa iyo. Sapagkat pangako ng Diyos, hindi ka niya bibigyan ng ikapapahamak mo.
Ang nais ng Diyos, although minsan ang kanyang kasagutan is yes or no, mga kaminamahal, o no, o wait, mga kapatid, praise God. Pero ang lahat ng iyan makakabuti sa isang tunay na mananampalataya. Di ba mga minamahal? All things work together for good to them that love God. Di ba mga kapatid? Kahit talagang grabe na yung pagsubok sa iyo, mga minamahal, tandaan po natin, ang pagsubok for a season lang yan, mga minamahal. Hindi yan pang matagalan. Hindi po yan, mga kapatid, pang habang buhay. For a season lang po yan, mga minamahal. Siguro 1 or 2 or 3 months, mga kapatid. And after that, umasa ka ang pagpapala ng Diyos ipagkakaloob sa iyo. Lalong-lalo na pag napagtagumpayan po natin ang pagsubok. So mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, wala po tayong dapat gawin. Hindi tayo maghahanap, mga minamahal, ng kayamanan, ng kapayapaan, mga kapatid, ng kasayahan sa mga bagay sa sanlibutan. Kundi ang lahat ng yan, hahanapin mo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yun ang magbubunga ng tunay at totoong kapayapaang nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat, mga minamahal, ay tumayo. At tayo po, mga minamahal, ay umawit. Hallelujah, glory to God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Here we are. Hallelujah, praise the Lord. Lifting our hands to you. Giving you thanks for all you do, and that's with praise. Glory, hallelujah. Worship your holy name. You are dwelling within our praise, for every answered prayer, hallelujah, for always being there, for love that hears us when we call, for arms that lift us when we fall. Oh, you have always been right beside us, leading us all along the way, and made it through. Hallelujah. Because of you, here we are. Hallelujah. Lifting our hands to you. Yes, Lord. Nagkataas pa lang, Panginoon, ang aming mga kamay. Patuloy kami nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah. Giving you thanks for all you do, and as we pray and worship your holy name, you are here.
Napakasarap maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Kung tayo lang po mga kapatid ay magsiseryoso. Kung atin lamang po mga minamahal gagampanan ang pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon mo mararanasan ang tunay na kasayahan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yes, mga kapatid, maraming pagsubok. Pero wag nating tatalikuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa bawat pagsubok, mga minamahal, andyan ang kalakasan, andyan ang pagpapala na nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Titingnan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon kung hanggang saan ka maglilingkod sa Kanya, kung hanggang saan ka magpapakita ng pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God, panghawakan mo hanggang sa wakas, mga kapatid, ang pag-ibig, ang pananampalataya mo, at bibigyan tayo ng putong ng buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin, mga kapatid, ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, mga minamahal, praise God, bago po tayo, mga minamahal, hallelujah, ay pong lahat, mga minamahal, ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Ano man po yung ating mga pangailangan, mga minamahal, bukas ang langit sa atin, mga minamahal, sa unang dalangin ng mga taong nilagisan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin mo sa Diyos, sasabihin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon ang ating mga pangailangan, mga minamahal. Walang imposible sa taong nagtitiwala at may pananampalataya sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Opo, dakilat ang pagpala naming Ama, Diyos amang banal, sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin, pagluhod ng aming malapastor. Muli, mahal na Panginoon, narito ang iyong mga anak, patuloy kami nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sapagkat mula noon hanggang ngayon, mahal na Panginoon, kami pinarito, nagpupuri pa rin, patuloy mo kami pinangawakan, binibigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, kami po ay nagtatagumpay dahil sa iyo, mahal na Panginoon. Lord God, minsan na pa sa pagkakataong ito, patawarin niyo po kaming muli, saan mo po kami nasumbungan, nagkulang, nagkamali at nagkasala, mahal na Panginoon. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, linisin mo po kami, mahal na Panginoon, sa mga kainaan at ano man po, mahal na Panginoon, ang mga pangailangan ng iyong mga anak sa lugar na ito, pinansyal, material, kagalingan ng karamdaman, lalo tigit, mahal na Panginoon, kalakasang espiritual, ipagkaloob mo po sa amin, mahal na Panginoon, panghawakan mo po ang bawat sa puso ng mga kapatirang narito, mahal na Panginoon. Special prayer din po, dakilang Diyos, sa mga anak ng aming mga pastor, mahal na Panginoon, sa mga beloved preachers, beloved ordained preachers, mga beloved mga manggagawa, mahal na Panginoon, patuloy po silang palakasin, bigyan ng pananampalataya na mas mataas, mahal na Panginoon, at naway patuloy mong ibigay sa kanila ang mga pagpapala, pinansyal, material, lalo tigit ang espiritual. Gayon din po, mahal na Panginoon, sa gawain sa lugar na ito, sa aming beloved host, dakilang Diyos, hallelujah, iba yung hallelujah kalakasan, ang ipagkaloob mo sa kanila, na patuloy mo silang magamit, mahal na Panginoon, hallelujah, patuloy lumago yung pananagawain, dakilang Diyos, patuloy mong pag-ingatan, mahal na Panginoon, pagkaisahin ang mga kapatiran sa lugar na ito sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming samot panalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Puri po ang ating napakabait na Diyos. Mga minamahal, sa pagkakataong ito, glory to God. Hallelujah. Tayo pong lahat, mga minamahal, ay magpatong po ng ating mga kamay, mga minamahal, sa ating ulo, kanang kamay, mga minamahal, sa ating ulo, mga kapatid, at yung kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, mga minamahal. Kung ayan pa ay problema, yung ating po mga pasan-pasan, mga kapatid, dalawang kamay, itaas po natin, mga minamahal, at yan po isabay-sama po natin sawayin, palayasin sa makapangyarihang pangalan ng ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Opo, dakilat ang pagpala naming Ama, Diyos amang banal, sa pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin po ng aming malapastor, sama-sama namin sinasaway, tinataboy, pinapalayas, lahat ng uri ng karamdaman, demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, lahat ng uri ng karamdaman, sakit sa puso, sakit sa ugat, sakit sa laman, sakit sa atay, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman mula ulo hanggang paa, cast out, be healed, be healed, be healed. In Jesus' name, problems be solved, rises begun. Problems be solved, rises begun. In Jesus' name, hallelujah. Kahirapan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ng uri ng karamdaman, in the name of Jesus, cast out, be healed. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Purihin po mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, praise God, minsan pa, tayo pong lahat mga minamahal ay magsitayo. Glory to God. Taas po natin ang ating mga kamay. Iunat po natin mga minamahal. Praise God. At buong lakas po tayong sumigaw 3 times. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid.
upang ang lahat ng karamdaman, mga minamahal, mga problema man yan, magsinaya sa pangalan ng ating napakabait na Diyos. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating napakabait na Diyos. Glory to God. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon mga kapatid. At yan na po mga minamahal. Natapos po mga minamahal pansamantala ang atin pong pag-aaral po ng Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon mga kapatid. Ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ang buong pagkakataon po ay akin na pong binibigay sa ating nung beloved co-preacher, Brother Jenny. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating co-preacher, Brother Mar Villamir. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay minamahal kung mayroong tayong ginagawa na mayroong kabuluhan, ito na po yun mga kapatid. Amen? Yung paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Pinoon. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Pinoon at sa muli minamahal ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at karangalan sa ating tagapagligtas na mahal na Panginoong Jesucristo. Dubling paggalang sa ating beloved parents in the Lord. Ating inaalala ang mga pinagpalang aral at turo ng ating minamahal at iginagalang na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa mga beloved Almeida family, beloved co-preacher nandito, praise the Lord, beloved workers, at sa inyo lahat minamahal, magandang hapon na po. Amen. Praise the Lord. At bago po sa ating mga announcement ay kukuha rin po tayo ng special love offering, minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Na ito po ay ginagamit natin sa mga extra expenses, minamahal, sa ating pananambahan sa dakong ito. At meron po tayong iniipon naman yung sa ating divine blessing. Amen. Praise the Lord. Na ibinibigay natin naman sa mga nasalanta ng bagyo. Amen. Praise the Lord. Yung ating pong special love offering, yan po naman ay may dadagdag po doon mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At atin lamang ipanalangin upang basbasan ng ating pinakamamahal na Pinoon ang ating ipagkakaloob na special love offering sa hapong ito. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal, sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Narito po, malapin yung mga anak, malapin noon. Kami nagpupurit, nagpapasalamat, malapin noon. Hallelujah sa mga biyaya pagpapala, malapin noon. Hallelujah sa aming lugar, malapit noon. Hallelujah. Maraming salamat po Diyos at narito yung mga anak mo lang sa aming pagbibigay ng special love offering. Aming dadalangin sa unang panalangin pagluhod ng beloved pastor. O Diyos, basbasan niyo po bawat kamay magkakaloob sa hapong ito at pagpalain niyo po malapit noon, maging sa hindi makapagbedal sa kawalan. Sila rin po malapit noon. Hallelujah. Ay pagpalain mo ng mga anak buhay upang sa mga susunod na mga gawain sila rin po malapit makabahagi. At pakisway mo lahat ng mga mananakmal sa mga anak buhay at sa lahat ng aming mga tinatangkilik. Ito ba aming samat panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa'yo'y alay, luwalhati.
Praise the Lord. God bless you po, mahal. At yan po, mahal, ay dadalhin daw minamahal doon sa dako ng karamuan naman. Amen. Last week, galing po doon ni ating beloved co-preacher. Hallelujah. Sa dako ng Birak, Catanduanes, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating po minamahal na announcement, tuloy-tuloy po ang banal na gawain ng ating pinakmamahal na Pinoon sa dakong ito. Amen. Praise the Lord. Every Wednesday, ang ating pong midweek service, nagsisimula tayo 5 p.m. to 8 p.m. Sa overnight na mahal, nagsisimula tayo 6 p.m. Amen. Praise the Lord. 6 p.m. yung ating Friday service, mga kapatid, at hanggang alas 11, mga kapatid, o alas 12. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Medyo maaga po yung ating pagtatapos ng ating overnight, alauna, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Yung hanggang alauna, yung ating Friday service. Balik po naman yung dati. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagsisimula tayo alas 6 hanggang alauna ng madaling araw. Amen. Praise the Lord. Pag Sunday, sa Sunday, Holy Supper na po. Amen. Praise the Lord. Next Sunday, amen. Praise the Lord. Holy Supper natin. Amen. Second week. Amen. Praise the Lord. Yan po na mahal. Next Sunday na yan. Amen. Nagsisimula tayo alas 9:30 hanggang alas 3 ng hapon. Ngayon naman, may bonus naman tayo 1 oras. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamalapit. Praise the Lord. Pinagpala tayo, mga kapatid. Lagi tayong, mas maigi na yung sumusobra tayo. Amen. Kaysa magkulang. Kasi pag nagkulang daw, pag nahulog ka, pag nagkulang ka sa langit, nahulog ka, impyerno na. Pag lumagpas ka sa langit, pag nahulog ka, langit pa rin. Amen. Yan po minamahal. Logic yan, mga kapatid. Amen. Kaya, sabi nga nung nagpatotoo, dumalo siya doon sa ibang gawain. Maiksi yung gawain. Hinanap niya pa rin yung mahabang pagpupuri, paglilingkod sa ating pinakamamalipin dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. At hanggang dyan lamang po na mahal ang ating announcement. Praise the Lord. At tayo po minamahal ay darako na sa ating closing prayer. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pong itaas. Ating mga kamay tayo manalangin. Minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Opo, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal, sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat malapit na sa katatapos na banal na gawain, malapit na sa lugar na ito. Ganyo pong nilangisan, malapit noon magmula sa mga papuring awitin, sa mga patutuo, awitin mga beloved choir, malapit noon, at lalo tigit sa lahat ang iyong banal na salita naming napakinggan sa hapong ito, na malapit ito tumimo sa aming mga puso at isipan, malapit noon, hallelujah, na magsilbing gabay sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik. At sa pag-iwahiwalay, malapit na pong dadalangin, iwalay niyo po ang bawat isa sa balit ang iyong Santong Espiritu. Manatiling gabay sa iyong mga anak, malapit noon. Pag-ingatan mo ang bawat isa, malapit sa iyong pag-uwi, sa aming kanya-kanyang pansamantalang tahanan, malapit noon. Sa mga maglalakbay pa, malapit noon. Pag-ingatan mo kanilang sasakyan, malapit noon. Haloy maging sa maglalakad. Pag-ingatan mo sila sa kanilang mga daraanan. Hawiin mo ano mga hadlang sa kanilang daraanan. Sa pangalan ni Jesus, ito mga aming samot manalangin. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.